What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong nagbabagang balita. Nagpapalaganap na naman ngayon ng peking balita, no? Itong makakaliwang grupo na ipapategi diwano ni Tatay Digong ang mga Senate slate ni BBM. Naku naman po, saan kaya nanggaling ito? At bakit ganito ang sinabi nitong si Franz Castro, Raul Manuel at Robles at may katotohanan kaya mga kababayan? O sadyang gumagawa lamang sila ng usapin para siraan no? Itong si Tatay Digong lalo na't nirasbakan ang pagtawag sa kanila ng Team Suka. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dahil sa pag-boomerang effect sa ginawa nilang pang-iinsulto no, dito sa slate ni PRRD, hindi sila natuwa. Kaya naman Bongit, wag masyadong maging mayabang. Dahil sa kung tutuusin, wala ka pa naman sa kalingkingan ng galing ni Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang sabi nito ni Franz Castro, nakakabahala na ang dating Pangulo. Mismo ang nagbibigay ng ganitong pahayag. Hindi biro ang pagpatay, hindi biro ang terorismo. Pinagbintangan pang terorista si Duterte. Si Duterte na ngayon ang terorista. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang pamamahala, na mistulang nagpapapatay o pumapatay ng sino mang kumakalaban sa kanila. Fake news ka na naman, Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, nagpapatunay daw yan na sino mang ano yan? Sino mang sino namang kumakalaban sa kanila, pinapapatay. Okay. Totoo ba na pinapatay ni Duterte ang mga kumakalaban sa kanya? Bakit buhay ka pa? Ang tagal mo na. Ang tagal mo na kinakalaban si Duterte, bakit buhay ka pa? Puta, pati ba naman kami binobola mo? Yan si Franz Castro, dapat isalang nyo sa TRICOM eh. Panay fake news eh. Yun lang ang tanong ko sa'yo. Ilang taon mo nang kinakalaban si Duterte? Bakit buhay ka pa? Wag na natin paliwanagan ng iba-iba yan. Ikaw na lang. Hindi mo ba kinakalaban si Duterte? Bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa si Manuel, si Brosas? Bakit buhay pa yung mga nauna? Sila Teddy Casino. Ayan, sila Colmenares. Ayusin mo muna yung ano mo. Mag-sorry ka muna sa St. Peter. Mag-sorry ka muna sa St. Peter. Puta, nabawasan sila na makeup artist dahil sa'yo. Kawawa naman. Konti na lang nga ang makeup artist ng St. Peter eh. Panigurado ay nangangatog na din sa tuhod yung mga makakaliwang grupo no, sa pag-upo ng mga senador ni Tatay Digong. Yari talaga ang balat ng mga to kapag nagkataon. At ang pinakakatakutan nga nila baka mabaliwala ang inihaing impeachment complaint nila dito kay VP Sara na bagay lamang sa kanila. Ano mo pa? Ha? Ano tawag doon? Pinirata mo pa. Puti, ikaw talaga, Franzo. Namirata ka pa? Ang tagal nilang training yan. Mahirap po mag-training ng ano. Alam niyo kung bakit hirap po yung mga mag-train yung mga makeup artist, yung mga St. Peter? Kasi mahirap po kumuha ng model. Tapos pipiratahin mo lang. Ang hirap po kumuha ng model na may make-upan pagpa-practicean eh. Tapos pag marunong na mag make up, pipiratahin mo lang. Laklang po pa talaga to. O yan ang intindihin mo ha. Sige, punta na po tayo sa iba. Balikan lang natin si BBM. Total, gusto nyong kayo nagpasimulan niyan, di ba? Bakit hindi raw natin pinupuna yung tinira din daw ni BBM yung Pogo, tinira din daw ni BBM yung pro-China. Eto tanong ko sa inyo. Sinabi rin naman ni Duterte, may bangag tayong Pangulo eh. May bangag tayong Presidente. Bakit hindi sinagot ni BBM yung paratang sa kanya ni Duterte? Di ba? Ganun lang talaga. ang point Kasi lang doon, totoo. huwag kayong makialam. Kanya-kanya. Pati, so, eto mga follower ni BBM, no? Pati yung mga gusto natin reaksyonan, no? Kung saan tayo gusto natin mag-react. Gusto namin mag-react lahat sa suka eh. Kasi first time po may nang insulto
na presidente ng Pilipinas sa mga kandidato ng kalaban na tinawag na magsusuka. Ha? Team Suka. Team Suka. Okay. O mag-likes kayo. Punta po tayo dito sa iba pa. Eto po, mananalo tong mga pinabili na suka. Pero alam ng lahat na nagsimula yung kanilang political career lahat. Jimmy Bondoc, eto pong si Henlo, Lambino, Pastor Kibuloy, pati si Vic Rodriguez. Oh, nasa yun na nagsimula pero mananalo yan dahil kay Duterte. Oh, lahat po, yan ang pagkakaiba, no? Lahat ng mga kandidato ni Duterte sa kanya nagsimula. Pati si Philip Salvador. Kaya po yan, pag nanalo yan, talagang Duterte magic. Duterte po ang nagdala. Eh sa'yo, hindi mo makiklaim na BBM magic yan. In fact, baka karamihan dyan nung nagsimula kang mangampanya. Baka karamihan dyan sa mga yan, nagsisisi na. Na ikaw ang pinili. Di ba? Negative pa ang dating sa'yo. Yun yung point natin. Masyado yung pinagyayabang. Yung suka-suka na yan. Ang balik po niyan sa inyo. No? Never pa ako nakakita ng ganyan kayabang na kandidato. Lahat po. Kahit po lamang na lamang. Alam nyo, kahit na lamang yung mga kandidato. Pucha, hindi po nila sasabihin na pinabili lang ng suka tong aking kalaban. Pupurihin pa rin nila. Ito pong aking mga magigiting na katunggali. Ganun po yung politika, yung galangan, no? Kahit alam natin nag-uutuan lang sila. At least, hindi nila direktang iniinsulto. Pwede mo namang hindi insultuhin ng direkta yung mga tao. Halimbawa, pwede kong insultuhin yung mga congressman na hindi ko sila direktang sinasabihan ng bobo. Pwede yung ganun, di ba? Halimbawa, kaya naman nagmumukhang magaling si Luis Tro dahil ang composition ng mga congressman ay nariyan si Dan Fernandez. Badong, bakit ikaw? Bakit ikaw nang-iinsulto ka? Ha? Ayaw mo pala na nang mamaliit ng kapwa. Ayaw mo pala na yung minamaliit yung kakayahan ng iba. Bakit ikaw nang mamaliit ka? Bakit mo sinasabihan yung makatunggali mo? Na mga mahihina utak, yung mga BBM vloggers? Bakit mo sinasabihan yung mga congressman? Sila Dan Fernandez. O bakit mo sila minamaliit? Tama po yun, minamaliit ko po sila. Pero hindi po kasi ako presidente ng Pilipinas. Hindi rin po ako politiko. Vlogger ako. Yun yung pagkakaiba, vlogger ako. Di ba? Alangan namang mabait kami. Puta, sige nga, baitan nga ng mga vlogger kung may manonood sa amin. Wala pa po akong vlogger na nakita na nagpapakabuti. At pinapanood ng mga tao. Kaya nyo nga kami pinanonood dahil iniinsulto namin yung mga tao na alam nating kami po yung pambawi ninyo. Hindi nyo wala kayong chance para insultuhin yung mga magnanakaw na namumuno, mga kung saan-saan. Kami po ang gumagawa para sa inyo. Yun po yun. Kaya po Kaya din yung pansin mga kababayan, pinapatikom pati ang mga vloggers, pinatatawag sa hearing ng mga tuwadcom dahil silang nagiging boses at kamalayan ng mga ordinaryong mamamayan sa kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa. Paano na lamang kung wala ang mga vloggers, di bulag ng taong bayan, lalo na't kontrolado pa naman ang mga bayarang media ngayon. naman talaga, mahina talaga utak mo, Rolando. Ang sinasabi ko nga, lamang talaga yung mga tao ni BBM. Hindi mo naunawaan yung point ko. Mahina talaga mga utak niyo mga follower ni BBM. Kaya alam ko na ngayon kung bakit kayo ay sumusuporta pa rin kay BBM hanggang sa kasalukuyan. Kasi yan lang ang kaya ng utak niyo. Suportahan yung mga ganyang uri ng leader. Di ba? Wala kayong kakayahan na sumuporta sa mga katulad ng matatalinong si Duterte. Unawain mo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung lineup na nagawa mo. Si BBM hindi niya pwedeng ipagmalaki yung lineup na nagawa niya dahil yung mga lineup niya dati ng mga sikat yan, no? Dati na yung mga sikat. Hindi katulad ni Duterte kayang magpanalo ng mga first timer sa politika. Yun.
Naintindihan mo? Ngayon, kung hindi mo naunawaan, puta, bagay ka lang talaga dyan. Yan lang ang kakayahan mo. Okay, punta po tayo sa ibang topic. Hindi, ito pa pala. Ito po, bumaba ang foreign currency reserve. Okay, ng 3 bilyong dolyar. Ang laki po nun sa loob lamang ng isang buwan. No? Ang laki po ng ibinaba ng ating ng reserve sa loob lamang ng 3 buwan. No? Pinaliwanag po ng financial expert na in-interview ng UNTV. Ang paliwanag po dyan, kaya po nababawasan yung ating international reserve. Ibig po sabihin, mas marami po yung, saan ba ginagamit muna yung international reserve? Yung pong international reserve, karamihan yan dolyar. Pinakamahalaga dyan yung dolyar. Yan po yung pambili natin ng ating import. Diba? Ini-import po natin. Yan po ang pambili. Hindi po direkta pwedeng piso. Kaya lugi po tayo eh. Lugi po ang Pilipinas. Kasi bago tayo makabili ng gamit, o bago tayo makabili ng ini-import nating goods, kinakailangan po muna tayong bumili ng dollar. So kinakailangan po natin ng mga dollar reserves. Pambili po yan ng mga ini-import natin. Bibili tayo ng bakal. Bibili tayo ng kotse. Dollars po, hindi po yan pwedeng piso direkta. Okay? So, kaya importante po sa atin yan dahil malaki po yung marami po tayong ini-import. Okay, paano po lumiliit yung ating international reserve? Lumiliit po yan, tsaka pambayad din natin ng international na utang. 'Di ba? Pag tayo po umutang sa ibang bansa, dollar din po yung bayad. Kaya nga sabi sa inyo, pag bumaba ang piso, nadadagdagan yung utang natin kahit hindi tayo nagdadagdag ng utang. By mere fact na bumaba po yung piso, tumataas po yung ating utang. At sa inyan mga kababayan, napalugmok o paurong ang ating ekonomiya. Okay. So yung 3 billion, malaki po yun, 3 billion dollars. Ano po ang ibig sabihin yan? Mas malaki po yung pinambabayad natin ng utang, mas malaki po yung pinambibili natin ng import kaysa po sa ini-export natin, kaysa po pinadadala ng ating mga OFW. Okay. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan, ingat and God bless.